Gusto mo ba ng something na pangterno sa kahit na anong pritong ulam? Halina't gumawa tayo ng simpleng atsara, panoorin mo lang ang video ko hanggang dulo. Meron pala ako ditong medium size ng papaya na unripe, so ang gagawin ko lang is tanggalin ang balat nito, gamit ang peeler. Tapos kinot ko lang ito sa kalahati, then hinati ko ito ulit sa 4 na 1/4. Sa part na ito, nagready ako ng tray na paglalagyan ng kinudkad na hilaw na papaya, at gawin rin ito sa ibang natitira. Nilagyan ko ng 1 kutsaritang asin. Hinalo ko saglit upang magtubing ito bago natin ito pigain. Matapos ang ilang saglit, piniga-piga ko na ito upang maalis ang katas nito. Matapos itong pigain, pwede na ito spread out. Naglagay pala ako dito ng 1 1/2 cup ng suka at kalahating cup ng tubig, gamit lamang ang medium fire. Sinunod ko na rin ang kalahating teaspoon ng paminta, 1 kutsaritang asin at kalahating kutsaritang paprika rin, pampalasa. 4 na tablespoon ng asukal, di ko na ipakita ang iba, kailangan maging matamis ito. Haluin lang ito upang matunaw ang mga sangkap dito. Kung nagustuhan nyo ang content ko for today's video, please like, share and subscribe para magpalaganap ng good vibes. Salamat po. Kapag kumukulo na ito, maaari nang ilagay ang sliced carrots, passes, sliced bell pepper at sibuyas dito. Ang gagawin mo na lang rito is hintayin na lang itong kumulo, huwag itong pakuluan ng matagal upang di ito pumait. Since okay na ito, pwede nang patayin ang apoy at iset aside. Kapag ito'y malamig na, pwede na itong ibuhos sa kinayod na papaya. Haluin lang ito, kapag okay na ito, pwede na itong ilagay sa garapon, then i-ferment ng hanggang 6 na buwan, perfect din itong side dish sa mga pritong isda at iba pa. At ito na ang finished product na atsarang papaya or fermented papaya.